Ngayon pag-usapan natin ang Pi Network. Marami akong nakikita nagpo-post about dito na may mga negative na lumalabas sa mga pioneers. At kung gusto nating expand or makatulong na expand ang Pi Network kasi part naman tayo, di ba, mga pioneers tayo. I-share lang natin ang positivity, okay? So una, may nababalitaan ko sa ibang bansa, binebenta daw nila yung referral code nila dun sa mga gustong sumali. Hindi naman yan ang gustong mangyari ng mga core team sa Pi Network. Ang gusto nga is lahat makasali, maging part or maging isang pioneer. Pero pag yan ang gagawin natin, syempre, sino pa ang gustong sumali dyan? Diba? Alam mo, nagsisimula pa lang tayo, pero makita mo yung pagiging greedy na ng mga tao, mga ibang pioneers. Diba? Share lang natin, hayaan mo sila sa ibang bansa, kung ganun ang gagawin nila, wag nating tularan kasi nakaka-apekto yan sa paglago ng Pi Network. Kung gusto nyong ma-reach yung inaasam-asam nyong consensus value ng Pi Network in the future, then i-share natin. Huwag tayong magiging scam. Scam na yan, ipabayad mo yung code mo. Ang dami-daming code dyan na kukunin nila kung baga magpapabayad ka, diba? So, huwag nating pahirapan pa. Ibig kong sabihin, magkakaroon lang yan ng hatred yung mga gustong sumali pag ganyan ang gagawin natin. Sa ngayon nga, mas maganda na mag-share kasi makita natin na ang laki na ng progreso ng Pi Network. Ibig sabihin, blockchain na talaga siya, nagagamit na siya dito sa enclosed mainnet at much better pa siya dun sa mga ibang cryptocurrency project kung saan in-advertise ng mga kulokoy na nagsasabing scam ang Pi Network, okay? Much better pa to sa Luna. Ano pa? Mas better pa to sa Celsius na kung saan ang daming mga vlogger na nag-advertise dun pero hate na hate naman ang Pi pero ano nangyari? Yung mga yun bumagsak. Hindi ko naman ibig sabihin na scam ang mga yun pero mali lang talaga yung system or structure nila. Okay? Nakita nyo ba yung balita ngayon na hindi ibaban ang crypto dito sa Pilipinas pero natanong ano ba utility ng cryptocurrency or saan gagamitin. So dito pa lang natanong ang Pi Network sinagot na niya, okay? So maging aware lang tayo na malaki pa ang improve ng ecosystem ng Pi Network at wag natin gawin yung mga ginagawa ng iba na ibebenta yung code. Pag may kukuha ng code sa inyo, ibebenta nyo, bilhin mo ng 100 pesos. Mga ganyan. Hindi maganda yun, okay? Magbibigay lang tayo ng bad impressions about Pi Network. I-share lang natin yung code natin kung gusto natin mapalago pa ang Pi Network. Pangalawa, believe ako dun sa mga sellers, okay, na nagbebenta. Guys, kung nakita niyo na may mga pioneers na nagbebenta in exchange to Pi Network, tapos ayaw niyo ng presyo, huwag niyong sabihin ng negative comments kasi nakaka-apekto yan. Mas nakaka-support pa nga sila kaysa sa atin, di ba? Kung ayaw niyong bilhin, ayaw niyong presyong sinabi nila dun sa post, huwag niyong pakialaman kasi may mga taong gustong bumili dun sa kanilang mga product gamit ang Pi. Supportahan lang natin, i-share natin at pag once kasi na-share niyo, makita ng mga ibang pioneers naman nagbebenta dun at nagustuhan nila yung price nila, kontakin nila, sila ang mag-agree. Okay? Huwag kang mag-comment na sobrang mahal or ang pangit na nga ng ganito mo. Nakaka-epekto yan eh. Ibig sabihin, paano na yung mga sellers na gustong pumasok? Ayaw na nila kasi makaka-receive sila ng kung ano-anong comment eh. Pag yung mga ibang pioneers, ayaw yung price kung ano-anong pinagsasabi nyo. Buti nga sila, andyan sila para magbenta eh. So, huwag nyo na silang pansinin. Kung ayaw nyo yung price na inilagay nila doon, huwag nyo nang pansinin, i-share nyo lang. Saka maraming mga pioneers dyan na gustong makipag-agree sa kanila sa price na yun. Kasi bakit? Baka marami silang naipon. Okay? At ikaw, nasa konti lang, katulad ko, then meron silang ibibigay. Okay lang yun para ma-share talaga din nila yung Pi nila. Wala namang problema yun eh, di ba? Huwag ka lang mag-comment ng kung ano-ano. Paano pa papasok ang mga ibang sellers kung ganyan ang ginagawa natin na, ang mahal naman nun, ang mahal naman yan, dapat kuhan yan. Pangit yun, guys. Okay? Huwag kung ano-anong pinagsasabi natin kasi nakaka-apekto yan sa Pi ecosystem. Okay, pangatlo, yung mga nagtatanong about KYC. Okay, maging aware lang tayo na hindi pa lahat na KYC. Ibig ko sabihin, mabibigyan ka ng chance mag-KYC. So, antayin mo lang. Marami mo nagko-comment. Matagal na daw sila nagmamind pero hindi pa sila nag-KYC. Ganyan talaga. Di ba? Okay, maswerte kayo kasi nauna kayo. Yun lang. So, ayan. Support lang tayo dito sa Pi Network kasi makita nyo naman kung gaano kalaki na yung progress nila. Lalo na ngayon na talagang dinidiin ang crypto ngayon. Binaban, gumagawa ng regulations, maraming mga negative news about crypto ngayon pero syempre, ang Pi Network ay isa sa mga projects. Yan ang
intindi natin, hindi ibig sabihin ang Pi Network na ang iisang maging successful lang in the future. Hindi. Maraming mga crypto projects na maging successful in the future. Isa na yan ang Pi Network. Bakit? Dahil sa community niya. Napakalakas ang community ng Pi Network at yung structure ng kanilang system. Maganda yung implementation, and salute ako dun sa CEO talaga. Okay. Walang perang inilabas, support lang ang ginawa, nag-build lang ng community, then after building the community, nag-build ng ecosystem, nag-build ng mga applications. Tapos eto na, nakikita na natin yung result, pero malayo pa tayo dun talaga sa gusto ng founder, o yung gusto natin na makita natin na ecosystem ng Pi Network, na sasabihin natin, eto na, established ng Pi Network. So, ayan mga Lodi, ang masasabi ko lang, suportahan natin ang mga sellers. Kung ikaw naman nilock mo, mas okay din yun, okay? Isang support din, pag-support sa ecosystem ng Pi Network, kasi pag ginawa mo yun, ibig sabihin, naniniwala ka sa long-term plan ng Pi Network. Pag ikaw naman ay seller, okay din, kasi sinusuportahan mo yung enclosed mainnet, yung P2P na transaction. Okay? Sinusuportahan mo yung P2P na transaction. Lahat yun support sa Pi. Maliban lang, ang hindi lamang nakakatulong sa Pi ay yung mga negative comments at kung ano-ano pinagsasabi niyo sa mga sellers at yung mga nagbebenta ng kanilang code. Hindi maganda yun, okay? Hindi siya maganda. Wala pang final or global consensus na ating sinusunod. Nakadepende pa lang yan sa seller at buyer, mga Lodi, okay? So, huwag niyong pakialaman kung may nag-post sa inyo na ganito ang kanyang price dun sa kanyang product. Hayaan niyo yung mga tao o yung mga ibang pioneers na makipag-agree dun sa price nila. Kung gusto mo naman, makipag-agree ka, sige, meet tayo, or sige, send mo sa akin, tapos send mo yung Pi. Ganun lang kasimple ang transaction dito sa enclosed mainnet. Okay? So, ayan. Di ba may nagtatanong din about dun sa mga bata na mga pamilya daw nila, mga bata walang ID. So, I think susunod sila after after ma-KYC ang mga pioneers, mga legit na pioneers. Kasi nabanggit din yan ni Nicholas, di ba, na dadaan sila sa KYC din with the help dun sa kanilang guardians or parents. So, lahat yan is nakasettle. Be patient lang tayo. Walang maiiwan dito kasi nung una pa lang is gusto talaga ng founder na sama-sama. Okay. Kung may nagtatanong din kayo sa akin, yung dalawang account, pwede daw isang ID. Hindi pwede yun. Delikado yan. Baka maban pa yung account mo. Okay. So, ayan lang muna ang update natin kasi konti pa lang ang nakikita natin. Hindi pa ito yung parang potential ng Pi Network na kung saan mag-grow ang Pi Network. Pero, andyan na yung mga ibang klaseng utak na parang gusto lang nila sila. Hindi naman yan ang plano ng Pi Network. Okay. So, good luck sa ating lahat mga pioneers. Support lang tayo dito. Okay. Spread natin kung anong good news nakikita natin sa Pi Network. Mas marami tayo, mas maganda. Isa na tayo sa pinakamalakas na community compare sa mga ibang crypto projects. Pero, iba pa rin talaga pag mas makakahikaya tayo ng mas marami. Okay? So, yan lang mga Lodi. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Trogi and see you on my next video. Bye!